Ganito rin ba yung mga asawa niyo, mga kamilyonarya kong mamis? Diba? May pahalik sa milyonarya. Charis. So, ganyan ngayon bago pumasok sa kanyang trabaho. Hindi nga makaalis ng bahay nang hindi makahalik sa amin ni Arkidandan. O kaway-kaway sa mga mamis dyan na may asawa ring ganito. Alam ko, kinikilig din kayo. Charis. Kung wala ka namang ganito ngayon, huwag kang mag-alala, makakahanap ka rin soon. At tignan nyo naman, uulitin pa niya talaga. Tidad! O siya, tama na, baka maingit pa kayo, Charis. So ayan, tara magkape nga muna tayo bago natin umpisahan yung ating mga gawain. And for today's video nga ay maglalaba nga ako pero makulimlim naman ang panahon. Diba? Minsan talaga hindi rin nakikisama ang panahon. At syempre bago ako maglalaba, itong at paghihiwalayin ko nga muna yung mga decolor at saka hindi decolor. Syempre mahirap nang mag-away-away sila at baka nga magkaroon pa sila ng iisang kulay. Ito nga ring mga pantalon ni Daddy Dandan ay hindi ko nga rin winawashi. Mas madali nga kasing masira ang mga pantalon kapag nawawashi. So alam nyo na, tiis ganda sa paghahandwash ng pantalon. Ay naapo, ang bibigat pa naman at saka ang lalaki. Pero ganun pa man, wala naman akong no choice dahil pantalon naman nang humahalik sa akin. Charis. At habang nagwawashing nga ako, itong at napansin ko nga itong aking mga pananim. Ay naapo, nasobrahan na ng dilig. Parang yung kakilala ko lang, nasusobrahan ng dilig. Charis. Hoy, dahan-dahan lang sa padilig ha. Sige ka, magagaya ka dito sa aking mga pananim. Charis. Nalulunod ba sa sobrang tubig kaya naman namamatay? Kaya naman kung ayaw mong magaya sa pananim ko na namamatay ay wag mo ang sobrahan sa padilig. At tignan nyo naman itong uod na to, nakarating pa dito sa aking may washing. Ay naapo, ito lang naman yung mga umuubos sa aking mga succulent. At tignan nyo naman itong ginawa nila, kinain nga nila itong mga dahon na mga succulent. Kaya naman wala nga akong no choice kundi tanggalin nga itong mga dahon-dahon. Buti na nga lang din itong mga succulent ay okay nga lang natanggalan sila ng dahon. Kaso nga lang nakakapanghinayang nga lang dahil ang lalaki na nga yung mga dahon saka pa nga pinagkakain ng mga uod. At ito naman ay gawa naman ng palaging naaanggihan ng ulan. At dahil nga ayaw ng mga succulent ng palaging nababasa ay nagkakaganyan nga yung mga dahon. Kaya naman kung ayaw mo nga rin magaya sa aking mga succulent ay wag ka nga rin masyadong padilig ng padilig. Charis. Ay naapo, magiging ganito ka na lang ba? Maraming kurikong. Charis. At sa sobrang bigat na nga ng mga succulent ko, itong at bumigay na nga yung kanilang bahay. Ay naapo, narukupon. Charis. At kung meron namang nasusobrahan sa dilig, eto naman natutuyo. Kulang na kulang sa dilig. Syempre, may kakilali din ako na kulang din sa dilig. Charis. Pero mas healthy sila kasi ganun talaga yung mga gusto ng mga ito, hindi masyadong nadidiligan. Kaso nga lang sa sobrang healthy, ayan, pinagkakain nga ng mga uod. Diba? Pati halaman, hindi nawawalan ng kontrabida. Yung tipong healthy na sana sila kaso nga lang may kontrabidang mga uod. Well, that's life. Sabi nga nila, diba? Kung may bida, mayroon ding kontrabida. Ganun. Ay naman wala nga akong magagawa kundi nga ibalik ang kanilang alindog. Kaso nga lang ulan ng ulan naman dito sa Baguio, kaya naman hindi ko nga rin maayos-ayos itong kanilang bahay. Pati nga rin itong kanilang bubungan ay hindi ko nga rin maayos-ayos dahil nga ulan ng ulan. At parang nga rin akong isang halaman, nagpapaganda lang ba? Ganun. Charis. Pero ito na nga yung sinasabi ko kapag nasusobrahan sila ng tubig. Nalulunod, kaya naman etong at namamatay sila. Mabuti na nga lang at pwede pa ngang itanim itong iba, kaya naman etong at tinanim ko na nga lang. At ito na nga yung mga dahon na pinagkakain din ng mga uod. Diba? Napakasayang, ang lalaki na nila. Kaso nga lang nabutas-butas na dahil sa pinagkakain ng uod. Ay napo, parang yung kakilala ko lang, butas-butas na rin. At tignan nyo naman, napakalusog nito pero may kurikong na nga. Kaya naman, no choice, ayan, tinanggal ko na at itatanim ko na lang ulit. Sana all, pwedeng itanim kapag may kurikong na. Charis. At ganito nga sila kapag hindi pa nga nagagalaw ng mga uod. Pero nakikita nyo ba yung mga itim-itim? Yan yung mga tain ng uod. Syempre, may pinagkainan na rin sila dyan. At dahil nga sa mga naisingit ko na naman na gawain, at at hindi ko pa naihaon sa kahirapan yung aking mga labahin. Pero tignan nyo naman, meron pa kaming pampaswerting clover. Clover ba yan? Pero sabi ng asawa ko, clover daw yan. Basta-basta na lang kasi tumutubo yung mga yan dyan eh. At syempre, meron din kaming money tree. Kaway-kaway kung naniniwala din kayo sa mga halamang pampaswerte. At yan nga yung mga milyonis kong halaman for today's video. Ang mga milyonis kong succulent. So ayan, unti-unti ko nang inaahon sa kahirapan itong aking mga labahin. At sa mabilisang transition, etong at mag-i-spin na nga ako ng aking labahin. Pero bago nyan, tara't magmerienda muna tayo, tanim. Malapit na akong matalimudaw. Charis. At magmimerienda tayo ng cookies. At syempre, ang panulak natin for today's video ay Vitamilk. Diba? Milyonarya, naka-Vitamilk. Ay naapo, basta nagmimerienda ka ng 2 beses sa isang araw ay milyonarya ka na. Ganun. Syempre, sa hirap ba naman ng buhay ngayon, yung pang-merienda nila, pambili na lang nila ng ulam. Kaya naman, maswerte ka na talaga kapag nakakapag-merienda ka. So, itong at pagkatapos ko nga magsampay, etong at manananghalian na nga kami ni Arkidandan. At syempre, maghihimay muna ako ng pagkain ni Arkidandan bago nga ako kakain. Bago pa nga ako kakain, etong at umaambun na naman. Kaya naman for the go, isilong na lang ang mga sampay. Ganun. So ayan, totoo na to, kakain na talaga kami. Kaya naman halina kayo mga kamilyonarya kong mamis at kain tayo. At ito na lang muna mga kamilyonarya kong mamis and daddies. Thanks for watching. Thank you so much, Lord.